Patuloy ang ating pagbabantay sa mga pinsalang dinulot ng super bagyong Juan sa bansa. Sa ngayon, base sa pinakahuling datos ng NDRRMC, pumalo na sa 27 ang patay. Marami pa rin ang hindi makaalis ng evacuation centers at may mga nagkakasakit na. Magbabalita si Mon Gualvez. Singtaas ng tao ang naging pagbaha sa 22 barangay sa Kalumpit, Bulacan dahil sa super bagyong Juan na nagpaapaw sa Ilog Angkat. Sa Sapang Bayan, namamangka na ang mga residente na hindi pa rin makaalis sa evacuation center. Pantay tao po eh. Halos. Sa amin po pinakamalalim. Sa loob. Hanggang dibdib po. Sa loob ng bahay. Ng bahay nyo. Ang problema, nagkakasakit na ang ilang bakwit. Kaya namahagi na rin ang gamot ang LGU. Halos buong araw namang nalubog sa tubig ang barangay Barangquag sa Tuaw, Cagayan nitong Lunes bunsod ng umapaw na Chico River. Nang humupa ang baha, pinala na ng mga residente ang putik na naiwan sa loob ng mga bahay. Pero may ibang nawasak dahil sa naglalakihang mga trosong inanod ng baha. May mga residenteng nagbaka sakali na may makita pang gamit sa nagkalat na debris. Papaiyak na lang sir nung nahulog sir. Wala talaga. Ganun na lang sir, wala din magagawa. Gusto mo sagipin, hindi mo masasagip sir kasi ikaw din, buhay mo din malagay sa alanganin sir. Ang ilan, pinatutuyo na lang ang mga bigas na nalubog sa baha, may maisaing lang. Sa daming namin na bagyo, ito ang pinaka-worst na tubig umapaw galing sa ilog. Sa drone video ng News 5, makikita ang mga dinaanan ng putik at tubig mula sa ilog. Natabunan na rin ng putik ang mga taniman ng palay at mais. Galing kasi ang tubig mula sa ulang bumuhos sa Kalinga at Mountain Province. Kwento ng mga residente, nung dekada 90, aabot pa raw ng 3 kilometro yung lawak nitong lupa bago marating yung mismong Chico River. Pero ngayon, unti-unti nang lumiliit itong lupa dahil sa patuloy na paglamo naman ng ilog. Malapit na nga sa mismong kalsada, papunta na rin sa mga kabahayan. Hindi raw sana mangyayari ito kung mayroon lang flood control program sa ilog gaya ng dike o river wall. Para yung tubig na dediretso dito ay mag-guide kasi dadaan lang naman ang tubig dito eh. Pero since it's heavily silted, ang tendency is to spread out. Huwag na lang i-politicize ito, na tignan naman nila, especially DPWH. Pansamantala namang isinara dahil sa pagbahang Buntun Bridge na nag-uugnay sa bayan ng Sulana at Tuguegarao City. Patuloy pa itong tumataas dahil sa tubig na mula sa Isabela. Sa Ilagan Isabela nga, higit 20 barangay pa ang baha, 100 naman ang isolated pa. Dinipensa naman ni Vice Governor Kiko D si Governor Rodito Albano. Kasunod ito ng pahayag na mag-chill at magdasal lang bago tumama ang super bagyong Juan. Git ni D, kilalang palabiro ang gobernador. Gusto niya kasing i-lighten up kami. Kesa nga naman maging malungkot kami sa mga darating na panahon, parang pinatataas pa niya yung loob namin, yung moral namin. Malaking tulong din daw sa Isabela ang pagpunta ni Albano sa Germany para sa isang agricultural expo. Ayaw niya naman na po talagang tumuloy, pero napaka-importante po ito dahil agricultural province po dito sa lalawigan ng Isabela. Pinaplano rin daw ng probinsya na magpasa ng ordinansa na ipagbabawal ang pag-aalaga ng hayop sa mga low-lying areas para hindi sila mahirapan pagdating sa pagpapalikas ng mga residente. Kapatid, ako po si Mon Gualvez para sa 1PH.